What is up mga parts? Pareng George here and welcome to my channel. Okay, so ngayon gagawa tayo ng tungtungan ng Piso Wifi ni Mami. Ilang araw niya na rin nire-request to sa akin. So kailangan natin gawin baka pagalitan na naman tayo. Before that, dun sa mga naghahanap ng update dun sa video ko na DIY concrete wall painting. Yan. So ito pa rin yung wall na pininturahan ko a year ago. So kung nakikita nyo, okay pa rin naman siya. Hindi nga lang siya ganun kaganda, di ba? Hindi siya ganun kapulido. Dun sa mga nagko-comment na mali lahat ng procedure na pinagagawa namin ni Mrs., gusto ko pong ipakita sa inyo na hanggang ngayon, ito pa rin yung itsura ng pader na pader ng kamalian. Yun, so I hope it doesn't break your heart na kahit wala kami experience, nagawa namin pagandahin yung mumunti naming computer shop. Doon naman sa mga gustong sumubok, kayang-kaya niya yan, okay? Alright, so simulan na natin DIY Piso Wifi tungtungan. Let's go! So dapat nakapantay dito sa bintana. Okay, 32 inches. Tapos itong Piso Wifi is 7.5 by 11. Okay, so 32 by 7.5 by 11. Try natin. Joy. 4 meters by 30 inches. Okay, so since 11 by 7 yung sukat ng Piso Wifi, gagawin na lang natin siyang 12 by 8 by 32. Para naman sa back portion niya, magkakat na lang tayo crosswise dito banda. Okay, so nakagawa tayo ng dalawang slab ng 8 by 30 at dalawang slab ng 12 by 32. Okay, so gusto ko lang i-shout out yung mga subscribers natin na nag-advise na gumamit ako ng eskwala or triangle, lalong-lalo na sa mga kanto and sa paglalagay ng mga platforms. Napansin ko na mas effective gamitin yung triangle or yung eskwala dahil mas napapanatili ko yung symmetry ng mga kanto at ng mga platforms
ng mga ginagawa ko. So maraming salamat sa inyo mga pards. Ayan, dapat marunong ka rin sumilip. Itong ginagawa kong method na to is tansyahan lang to. Ang ginagawa ko, sinusukat ko lang ang pagitan ng plywood dito at dito. Tapos ina-adjust ko ng konti kung gaano kakapal yung plywood na nasa loob. Importante pa rin, sisipatin nyo or sisilipin nyo yung magkabila kung tumama ba yung pako sa kahoy or lumampas. Okay, so mga pards, bago tayo magtapos, gusto ko muna i-shoutout ang mga subscribers natin. Unang-una kay Mr. John Paul Cuevas, gumawa rin siya ng sarili niyang shelf or mini cabinet. Ang galing kasi mas pulido yun sa kanya, ang ganda, nainggit ako. gusto kong gayahin, gusto kong pinturahan din yun sa akin. Tapos kung makikita nyo yung gilid, nilagyan niya ng lining. Then si Rain naman from Absco. Hindi ko alam kung company siguro itong Absco or group. So si Rain, nagkaroon siya ng wall crack sa corner. Tapos nag-usap kami, nagbigay ako ng konting advice. And yun, in-apply niya rin. Nakakatawa kasi nag-DIY din siya. And ang ganda nung kinalabasan, ang pulido. So yan, so nakakatawa lang isipin sa mga simpleng videos natin. Kahit hindi tayo pro, may mga nai-inspire tayo and meron din tayong natutulungan na i-apply yung mga DIY skills nila. Doon sa mga nagbabalak mag-DIY, walang masama kung susubukan nyo. Hindi na importante kung pro ba tayo o hindi, kung malinis ba tayo gumawa or hindi. Kasi it will develop in time. So, mamamaster din natin yan. Kahit sino naman dumaan sa level 0 eh. wala namang nag-level up agad eh. So yun, so we have to start somewhere. At kung umabot ka naman sa puntong to at gusto mong mag-DIY rin ng sarili mo, you can send me a video or a link ng mga gawa nyo. Kasi gusto ko rin nanonood ng mga DIYs. Kasi natututo rin ako. So maraming salamat mga parts. Siguro dito ko natatapusin tong video na to. Maraming salamat sa suporta. If you find this video helpful, please like, share, and subscribe. Pakipindot na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong videos. Once again, this is your Pareng George. Peace out.